Welcome back sa ating channel. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay pagtukoy sa iba't ibang katawagan sa pakikipag-usap. Ating tignan ang mga sumusunod na larawan. Ano kaya ang sinasaad dito? Paalam na sa'yo, kaibigan. Paalam. Magandang umaga po. Si Carl po ito. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Magandang umaga, Carl. Si Jenny ito. Kamusta na? At ang ikatlong larawan. Salamat sa iyo, Farah. Walang anuman, Bert. Anong magagalang na salita ang pinapakita sa comic strip? Ano ang kahalagahan ng paggamit ng magagalang na salita? Tama, ang paggamit ng po at opo at paggamit ng mga salitang salamat po, kamusta po, iyon ang mga nabanggit sa comic strip. Ito ay bilang pagbibigay ng paggalang sa iyong kausap. Alam niyo ba ni si Manuel L. Quezon o Manuel Luis Quezon ang ama ng wikang pambansa? At Tagalog ang ating wikang pambansa. Ito rin ay laganap na ginagamit sa mass media, sa radyo, telebisyon, at maging sa pahayagan. Ang wikang Tagalog ay madaling maunawaan at maintindihan, mayaman sa kahulugan ng ating wika. Ito rin ay sadyang nagpapakilala ng likas na ugali nating mga Pilipino. At iyon ay ang paggalang sa mga nakakatanda. Bawat isa sa atin ay gumagamit ng mga katawagan sa pakikipag-usap. Ito ay nagpapakita ng paggalang sa ating kapwa. Ang mga katawagan ito ay nahahati sa tatlo. Ang unang katawagan ay magagalang na salita ginagamit sa pakikipag-usap sa mga nakakatanda. Ang halimbawa nito ay ang paggamit ng kuya, ate sa nakakatandang kapatid. Ang pagbati na magandang umaga po, magandang gabi po ay kabilang na rin dito. At ang pangalawang katawagan ay ayon sa paghingi ng paumanhin at pasasalamat. Ang salitang pasensya na po, patawad po, paumanhin po ay mga salitang paghingi ng paumanhin. Samantalang ang salitang salamat ay tanda ng pasasalamat. Ang ikatlong katawagan naman ay ayon sa paghingi ng pahintulot. Kabilang dito ang maaari po ba, pwede po ba, at iba pa. Ang mga katawagang ito ay magagamit sa pakikitungo at pakikisama sa ating kapwa. Ipinapakita nito ang pagpapahalaga sa ating kinagisnang pag-uugali noon pa man. Ating suriin ang inyong kaalaman. Ano ang tatlong uri ng katawagan? Tama. Una, magagalang na salita at pagbati ng magandang umaga po. At ang pangalawang katawagan ay ang paghingi ng paumanhin at pasasalamat. At ang ikatlo ay paghingi ng pahintulot. Bakit, sa inyong palagay, kailangan nating gumamit ng mga magagalang na pananalita? Tama,
Ang paggamit ng mga magagalang na salita ay pagpapakita ng paggalang sa ating kausap. Ipinapakita din natin ang pagpapahalaga sa ating kinagisnang pag-uugali noon pa man. Tutukuyin natin kung ang mga salitang nasa loob ng kahon ay A. Katawagan sa paggalang o pagpati sa nakakatanda. Letter B. Katawagan sa paghingi ng paumanhin o pasasalamat. At letter C. Katawagan sa paghingi ng pahintulot. Isulat sa papel ang titik lamang ng iyong sagot. Number 1. Paumanhin po. Number 2. Pasensya na po. Number 3. Magandang araw po. Number 4. Maari po ba? 5. Pwede po ba? Number 6. Salamat po. At sa puntong ito, isulat nyo sa inyong papel kung anong uri ng katawagan ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang titik lamang ng iyong sagot kung ito ay A. Unang katawagan, B. Pangalawang katawagan, at C. Ikatlong katawagan. Number 1. Magandang umaga po, Ginang Reyes. Number 2. Patawad po, di ko po sinasadyang mabasag ang baso. Number 3. Maari po ba makahingi ng kaunting tulong? May sakit lang po ang aking nanay. Number 4. Ipagpaumanhin niyo po ang hindi ko po pagpasa ng maaga ng aking proyekto. Nag-alaga po ako ng aking nakakabatang kapatid. Number 5. Ate, kuya, hali kayo. May pasalubong na merienda si Itay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment at share. Hanggang sa muli, paalam!